May isang linggo na nakakaraan mula nang tumama ang malakas na paglindol dito sa Cebu. Pero hanggang sa ngayon ay sariwa pa rin sa alaala ng mga Cebuano ang nangyaring pagyanig. Sa kuwang ito ng CCTV sa loob ng Provincial Capital ng Cebu, ilang segundo bago naganap ang paglindol. Makikita ang isang lalaki habang nakaupo sa kalawang palapag ng Kapitolyo nang biglang mapatayo at pinrotektahan ang kanyang ulo nang maramdaman ang malakas na pagyanig. Maya-maya, dumating ang isang babae, napasadal sa poste para makaiwas sa mga nahuhulog na debris. Napakrus pa ang lalaki sa kasagsagan ng paglindol. Sa CCTV namang ito, kuha sa Provincial Audit Office ng Kapitolyo, kitang-kita ang malakas na paggalaw ng mga nakasabit na signages at pagkahulog ng mga dokumento at ibang gamit na nakapatong sa lamesa. Makikita sa CCTV, tumagal ng halos 30 segundo ang pagyanig. Dahil sa malalakas na aftershocks, napilitan ng mga opisyal ng Cebu City Medical Center na ilabas na ang kanilang mga equipment, hospital beds at iba pang mga gamit mula sa loob ng ospital para di ito mataganan at masira sakaling bumigay ng tuluyan ang napinsalang ospital.